Shalom, shalom, shalom. Isang pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Isang pinagpalang araw ng Lunes, ligtas, nawa. Patuloy tayong ingatan, gabayan at patibayan ng Panginoon sa itong Lunes. Kasama ng ating mga mahal sa buhay at mga taong malalapit sa atin. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching the Wilderness series kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan at binibigyan natin ng pagninilay. And from time to time ay pinag-uusapan din natin ang ating Katolikong pananampalataya at sumasagot din tayo sa mga katanungan kung kaya nating sagutin. Pero kung hindi man ay pwede naman nating sagutin next time. Or pwede naman tayo magturo kung saan pwede matagpuan yung ganong kasagutan, mga kapatid. So, iangkin din natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5 that the weapon of our warfare are not of flesh but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God. At patuloy nating pinapanalangin ang mga kababayan nating nasalanta ng mga sakuna sa iba't ibang bahagi ng daigdig. At iligtas din nawa tayo ng Panginoon, iadya nawa tayo ng Panginoon sa inaasahan or inaasahan na sinasabing dabiguan, mga kapatid. So tuloy na po tayo. The Gospel of the day is taken from the Gospel according to St. Luke chapter 11 verses 29 to 32. Glory to you, Lord. While still more people gathered in the crowd, he said to them, "This generation is an evil generation. It seeks a sign, but no sign will be given it, except the sign of Jonah. Just as Jonah became a sign to the Ninevites, so will the Son of Man be to this generation. At the judgment, the queen of the south will rise with the men of this generation, and she will condemn them, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And there is something greater than Solomon here. At the judgment, the men of Nineveh will arise to this generation and condemn it, because at the preaching of Jonah they repented, and there is something greater than Jonah here." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So demand for a sign, sapagkat itong mga taong ito ay gusto nila makakita ng mga tanda at himala bago sila maniwala sa ating Panginoong Jesucristo. That is why even until now, mga kapatid, ang mga Jewish people, ang mga Israelita, ang mga Hudyo, ay naghihintay pa rin ng Mesiyas. Hindi nila matanggap ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang hinihintay na nila ng Mesiyas is a political Messiah. Sapagkat political Messiah, like King David, sapagkat si King David alam nila na a conqueror, a great king, di ba? So naihula, or it was been prophesied already doon pa lang sa Genesis 49 na palagi din natin inuulit-ulit. Sa Genesis 49 pa lang, doon sa verse 8 to the following, noong binasbasan ni Jacob or ni Israel ang kanyang anak na si Juda, ay binanggit niya na roon yung patungkol sa hari na magtatangan ng setro.
So doon pa lang sa the Genesis, sinabi na kaagad na the king will be coming from Judah. And then later on, nabanggit din doon sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13 na makikita natin doon na muli ay sinabihan si David ni Propeta Nathan na hindi siya ang magtatayo ng templo. It seems kung titingnan mo doon ay parang si David ang kinausap at si Solomon ang tinutukoy. Pero kung titingnan mo ng maigi yung 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13 ay makikita natin na ang pinapatungkulan ay ang ating Panginoong Jesucristo. So that is why the Jewish people, the Israelites, naghahanap sila ng isang liberator na katulad ni Haring David or much less ay katulad ni Moses na nung si Moses ay bumalik sa Ehipto para palayain ang bayan ng Diyos, ay nagpakita siya ng mga kagilagilalas na tanda at himala at kababalagan. Pero ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi niya kinopya or hindi siya gumawa ng ganun para noong panahon na yon ay mapalaya niya ang kanyang mga kababayan sa ilalim ng imperial rule ng Rome. Bagkus, ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay siya nagpakasakit at ipinako siya sa krus, mga kapatid. Sapagkat yan naman talaga ang nakadesign or nakaplano na ahead of time. 700 years before His birth, that was already prophesied in Isaiah chapter 53, that our Lord Jesus Christ will suffer for the sake of our sin, for our redemption. And then after that, kung makikita din natin na yung sinabi sa Isaiah 53, na inihula sa Isaiah 53, Isaiah chapter 7 verse 14 at saka yung Isaiah chapter 9 verse 6 ay 700 years pa lang ay na before His birth, His incarnation ay nabanggit na doon. So, pagdating doon sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23 nung ipinahayag kay San Jose kung ano magiging ang ating Panginoong Jesucristo, ay ito po ang sinasabi, mga kapatid. She will bear a son and you are to name ito muna sa verse 20. Such was his intention, si Joseph ito, mga kapatid. When behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home. For it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a child, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. Yan. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. So, kino-confirm ng angel through dream of Saint Joseph that this is the fulfillment of what was foretold in Isaiah chapter 7, verse 14. Ang sabi dito, behold, the virgin shall be with child and bear a son. They shall name him Emmanuel, which means God with us. So, dito sa verse 21, mga kapatid, ang nakalagay is, you will bear a son and you are to name him Jesus because he will save his people from their sins. Very specific. Hindi niya sinabi na he will save his people from the hands of his enemy, the Roman Empire, or the Syrian, or the Moabites. Hindi ganun eh. Kundi, he will save his people from their sins. That is why, naghahanap sila ng palatandaan na ipakitaan mo kami ng sign. Hindi sila maniwala sa Panginoong Jesucristo, pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, walang palatandaan na ipapakita sa kanila, mga kapatid. Okay. And the sign to be given, or ang kanyang binanggit na sign,
is, sabi niya, this generation. Okay. He replied, okay, sabi dito, Luke 11:29 to 32, sabi dito, this generation, sa Luke 11:29, is an evil generation. It seeks a sign, but no sign will be given it except the sign of Jonah. Diba? So evil, masamang sa lahi, masamang henerasyon ang mga lahi nito sapagkat naghahanap ng palatandaan. At sinabi niya na walang palatandaan na ibibigay kundi ang palatandaan ni Jonah. Okay, Jonah. Ni Jonah. Ano ba ang ginawa ni Jonah? Ewan mga kapatid. Si Jonah ay sinugo siya sa Nineveh na mag-preach siya sa Nineveh ng 40 days. Mag-preach siya doon. Nag-preach siya doon, sabi niya, after 40 days, sabi niya, gugunawin ang Nineveh. Yun lang ang pinreach niya. Pero prior to that, si Jonah refused na pumunta sa Nineveh. Kaya very famous yung kwento. He was swallowed by a whale or anong isda, malaking isda. Okay. Nilulon siya ng malaking isda. Then after that, ay iniluwa siya sa dalampasigan ng Nineveh. Diba? Tumakas siya. Ayaw niya sundin ang Diyos. So, noong tumakas si Nineveh, tumakas siya sa Diyos, kanyang misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos, sumakay siya sa isang barko. At yung barko na yun ay nag-suffer ng matinding unos. At yung mga tao doon ay may mga may mga paniniwala rin. Pero nagtanong sila bakit kaya nangyayari ito sa atin. Sino bang dahilan? Di ba? Sino bang dahilan? Bakit nangyayari ito sa atin? Kaya, yan mga kapatid. So, nagpalabunutan sila. Nung nagpalabunutan sila, ang pangalan ni Jonah ang lumabas. At tinanong nila si Jonah, ano bang dahilan? Bakit nangyari ito sa atin? Siya ang nabunot. Sabi niya, sinugo ako ng Diyos para mangaral sa Nineveh, pero tumakas ako. Kaya ang ginawa nung sa barko ay itinapon si Jonah sa barko. And then after that, God sent a big fish to swallow Jonah. And after that, ay si Jonah ay iniluwa doon sa pangpang ng Nineveh. And then he preached. After 40 days, gugunawin ng Diyos ang Nineveh. So, yung nag-preach si Jonah from day 1, ibig sabihin, hanggang 40 days yung palugit. 40 days ang palugit, mga kapatid. After 40 days, God will destroy Nineveh. Nung narinig ito ng hari, mga kapatid, ay nanawagan siya sa kanyang mga nasakupan na mag-ayuno, magdamit ng sako, maglagay ng abo sa ulo. At pati yung mga hayop nila, hindi nila pinakain. Nanangis sila sa Panginoon. Mga kapatid. Kasi kung hindi sila magsisisi, gugunawin ng Panginoon ang Nineveh. Diba? The same with kay Jonah, kung bakit nangyayari yun na yung kanyang pinalalagyan is being shaken because may mensahe ang Diyos na pinaparating sa kanila. Okay. The same with what is happening sa atin kapanahunan ngayon. Nasa panahon na para bagang something wrong.
Maybe God is calling us for repentance, mga kapatid. Di ba, hindi nyo ba napupuna sa atin ngayon? Sunod-sunod sa Cebu, 7.6. Diba? And then, sa Davao, biglang nagkaroon ng sunog, malawak na sunog nangyari. Nagkaroon ng flash flood sa Sarangani. Biglaan lang, nagulat sila. Wala namang ulan. Tapos, nagkaroon ng lindol sa Davao, sa Manay. Then, naulit-uli ng gabi, mga kapatid. Then, nagkaroon din ng lindol dito sa Baguio noong October 9 ng bahagya lamang. Of course, bahagya lamang. And then sa atin, dito sa Luzon, ay matagal na yung ina-announce ng PBOX na yung ini-expect na big one, mga kapatid. At kaya nga na-identify na kung saan na yung mga fault line na hanggat maaari ang mga tao ay umalis sa fault line. So sa panahon ng mga ganitong pangyayari, mga kapatid, maybe God is inviting us to reflect. At magkaroon tayo ng introspection, magkaroon tayo ng self-retrospection, ang pagsusuri ng ating sarili at pagninilay. So yun yung sabi ng Panginoon. Wala akong may bibigay na sign. Maliban sa sign ni Jonah. So 40 days, mga kapatid, try to imagine. Mahaba na palugit yun. So ang response ng tao sa pangunguna ng kanilang hari is to repent. Nagdamit sila ng sako, nagbuhos ng ulo ng abo sa ulo, nag-ayuno. Yun, mga kapatid. And because of that, kung babasahin natin yung aklat ni Jonah, total may sila naman yun, ay hindi itinuloy ng Panginoon yung kanyang planong paggunaw sa Nineveh. Okay. So at the end of that story, actually, sumama ang loob ni Jonah. Parang kumbaga sa na-touch yung ego ni Jonah na nangaral ako na magugunaw yung Nineveh after 40 days. Nung nagsisi yung mga tao, hindi tinuloy ng Diyos ang plano na paggunaw sa Nineveh. Diba? All of us can be spared from the big one na sinasabi ng PBOX kung tayong lahat ay magsisisi at manumbalik sa Diyos. Mga kapatid. Kung babasahin din natin yung sa Genesis chapter 22, nung nakipag-bargain si Abraham sa Diyos, kung meron bang mga taong ganito karami, gugunawin mo pa rin ba ang Sodoma at Gomorrah? Sabi niya, hindi. Hanggang sa umabot na lang ng 5 na lamang katao, mga kapatid. Okay. So, ibig sabihin, kapag may mga decision or may sinasabi ang Panginoon or may sinasabi man yung PBOX na big one na yan, ay pwede tayong i-spare ng Panginoon, iligtas, iadya ng Panginoon sa ganyang mga pangyayari kung tayo ay magbabalik loob sa Kanya. Kasi yan yung nangyari sa Nineveh. Hindi tinuloy. Kaya nga si Jonah gustong magpakamatay kasi parang napahiya siya. Parang pinalabas ng Diyos na siya ay bulaan. Kasi hindi tinuloy ng Diyos yung kanyang plano na gugunawin ng Nineveh. Gusto magpakamatay ni Jonah. Na-touch yung ego niya. Tuloy, lalabas akong bulaan kasi hindi nangyari yung sinabi kong pinangaral ko. So, ang Nineveh, 40 days lang, mga kapatid, napaka-exit ng palugit para sa kanila. Sa atin, napakahabang palugit para sa atin. Bili mo, since 33 AD nang umakyat ang Panginoong Kristo, ay
ipinangaral na yung mabuting balita. Yung sa Matthew 24:35. Okay? Sa Matthew 24:35, di ba? Nakalagay doon. Ano sabi doon? And the gospel of the kingdom shall be preached to all nations, then the end shall come. Hi, Brother Romy. Good morning po. Okay, mga kapatid. From 33 AD until now, grabe yung palugit sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Ito sabi niyo, sa Matthew 24, Matthew 24:35 yata yung Brother Romy. Tama ba ako? Para may liyar ba sa iyo yung Matthew 24:35? Ito sabi yun, Matthew 24, ano pala yun, 14 pala, Kuya Rin. Ang Matthew 24:35 pala, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Matthew 24:14, nakalagay dito, and this gospel of the kingdom will be preached to all nations, and then the end will come. Yan yung pinaka-palatandaan ng Panginoon. Ang kay Jonah, nung nag-preach si Jonah, after 40 days, gugunawin ng Panginoon ang Nineveh. Ang sa Panginoon, wala siyang timetable. Pero may palatandaan siyang ibinigay. Sabi niya, and the gospel of this kingdom shall be preached to all nations, then the end shall come. No. Kaya tingnan niyo yung mga lugar na hindi pa nababahagi na ng salita ng Diyos, ang Ebanghelyo. Kapag nabahagi na ng salita ng Diyos ang Ebanghelyo, sabi niya ang Panginoon dito, saka darating ang wakas. Sa atin ang haba-haba ng palugit. Sa Nineveh 40 days lang. Sa atin, from the first century, from 33 AD, after the ascension of the Lord Jesus Christ until now, ay binibigyan tayo ng palugit ng Panginoon, mga kapatid. Sapagkat sinasabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 4 to 5, na ang kalooban ng Diyos ay lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Lahat, gusto ng Diyos, lahat ay maligtas, mga kapatid, at makaalam ng katotohanan. Hindi niya nais na tayo mapahamak sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Hindi niya nais na tayo mapahamak sa ating mga kasalanan. Ang Nineveh 40 days lang sa atin ay napakahaba ng palugit. Ito sinasabi dito sa Ecclesiastes, sa Ezekiel, mga kapatid. Sa Ezekiel 33:11, mga kapatid. Ito sinasabi sa Ezekiel 33:11. Sabi dito, Brother Romeo. Okay. Answer them, as I live, says the Lord, I swear, I take no pleasure in the death of the wicked man, but rather in the wicked man's conversion, that he may live. Turn from your evil ways. Why should you die, O house of Israel? So hindi kalooban ng Diyos na ang masama ay mamatay sa kanyang kasamaan, mga kapatid. That is why God is not a pro-AJT. Kung ikaw pro-AJT ka, you are not aligned with God. Okay. Okay, pagdating dito sa Pagdating dito sa 2 Peter chapter 3, mga kapatid. So you see? Kung ang Nineveh, binigyan na sila ng 40 days, sa atin ang haba ng palugit sa atin. Okay. Sapagkat nais ng Diyos lahat ay maligtas at hindi niya nais na ang isang masama ay mamatay sa kanyang kasalanan. Ito pa sa 2 Peter chapter 3 verse 8, mga kapatid. Okay. Umpisan mo natin sa 2 Peter chapter 3 verse 3. Itong sabi, Brother Romy, ito yung sinasabi sa ating mga mananampalataya. Know this, first of all, that in the last days, scoopers will come to scoop, living according to their own desires, and saying, where is the promise of His coming? Ayan.
2 Peter chapter 3 verse 3. So, pagtatawanan tayo, Brother Romy, ng mga tao, nitong mga taong ayaw sumampalataya or tumigil na sa pagsampalataya. Mga backslider tumalikod sa Panginoon. Ay, Father Jason, good morning po. Okay, sabi dito, from time when our ancestors fell asleep, everything has remained as it was from the beginning of creation. Okay? They deliberately ignore the fact that the heavens existed of old and the earth was formed out of water and through water by the word of God. Through this, the world that then existed was destroyed. So, ganun ang mangyayari sa huling araw ng mga kapatid. Na itong mga tao na ito, na dati rin itong mga mananampalataya, tumalikod sa pananampalataya, ay pagtatawanan tayo sapagkat hindi pa nangyayari yung pangako ng Diyos na kanyang pagbabalik. Sa kanyang pagbabalik ang pag-uukom. Pagtatawanan tayo ng mga tao. As a matter of fact, meron dito sa Old Testament din, na kung titingnan mo itong 2 Peter chapter 3 verse 3, ay tugma doon sa prophecy din dito sa Old Testament, sa wisdom, mga kapatid. Brother Romy, sa wisdom. Buksan niyo po yung Biblia sa wisdom, Brother Romy. Okay, sa wisdom, kung titingnan mo is akmang-akma or tugma dito sa sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 3. Sa 2 Peter chapter 3 verse 3. Marito yung sinasabi. Okay. So, Karunungan chapter 2 verse 9. Magsama-sama tayo sa ating pagdiriwang, lahat ng dakoy iwanan natin ang bakas ng kasayahan, pagkat ganyan ang buhay, ito'y ating karapatan. Sikilin natin ang mga hirap kahit na sila'y matutuwid, pahirapan natin ang mga babaeng balo, huwag nating igalang, maging matatanda, ang pairalay nating batas ay ang ating lakas, pagkat wala tayong mapapala sa pagiging mahina. Tambangan natin ang mga taong matuwid pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila na sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kriyan. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabi nilang sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makikita lang natin sila, balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Okay, sila ang may kaisipan nito, mga kapatid, but not us. Okay, so, kung ang mga matuwid ay anak ng Diyos, sila ay tutulungan niya at iligtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dusain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. You see, grabe ang gagawin nila sa atin. Subukin nating ibingit sa kamatayan. Yamang sabi nila, iingatan sila ng Diyos. Verse 21, iyon ang usapan ng masama, ngunit sila'y nagkamali. Pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan, hindi nila natatalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umaasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip na ang magandang wakas ng malinis pamumuhay. Verse 23, kanyang buhay. Verse 24, ngunit dahil sa pakanan ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahinatnan ng mga nagpapailalim sa kanya. So you see, related siya, Brother Romy. Kung ako titingnan ko, related siya sa 2 Peter chapter 3. Dito pa kapatid, ito si Fausto sumingit. Palpak pala yung iglesia nyo kasi napinaniwalaan na talikod.
Pausto na Inc. 1940 na yan, sumingit si Inc. First time in the history na may anghel na tao na namatay sa ulcer. Okay. Balikan natin 2 Peter chapter 3, mga kapatid. Okay. Verse 9. So, try to imagine, Brother Romy, ang haba ng palugit sa atin ng Panginoon. Okay. Sabi dito sa verse, di ba, verse chapter 3, verse 3, 2 Peter. Ulitin natin. Ulitin. Okay. Una sa lahat, dapat ninyong malamang sa mga huling araw, lilibakin kahit pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na kita. Sasabihin nila, si Kristo ay nangakong darating, hindi ba nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa ring pagbabago. Buhat ng lalangin ang mundong ito. Ang sagot dito, hi Vance, good morning. Kamusta kayo after ng lentol dyan sa Bacolod? Sorry. Okay. Sa verse 8, mga kapatid, ngunit huwag ninyong kalimutan ito, mga minamahal sa Panginoon. Ang isang araw ay ang isang araw ay 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ito rin ay nababasa rin ito sa Psalm 90, mga kapatid. Okay? So, our timetable is different from the timetable of God. Okay? Sabi niya, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya ng kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya kayo ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. So you see? Ang Nineveh, 40 days lang yung palugit. Sa atin, napakahaba ng ating palugit. Then, kung mapunta ka pa sa impyerno, hindi mo pwede isisi sa Diyos. Kasi ang impyerno, actually, Brother Romy, na-found out ko na ang impyerno hindi naman talaga para sa atin, design para sa atin. Makikita natin yan sa Matthew chapter 25, verses 31 to 46. Sa Judgment Day, sasabihin ng Panginoon, ng Panginoong Jesucristo, lumayo kayong mapagawa ng masama, mapapasaapoy kayo ng impyerno na inihanda sa diablo at sa kanyang mga kampon. Niliteral nyo kasi yung salitang anghel, yun yung katunayan, niliteral anghel ang KFYM. So, literal. Kailan sinugo si Mang Felix? Sinugo ba siya? Saan? Kailan siya sinugo? Saan sa New Testament na sinugo siya ng Panginoong Jesucristo? Pausto. At saan nakalagay sa New Testament na natalikod ang iglesia ang itinatag ng Panginoon o sinabi ng Panginoong Jesucristo na natalikod ito? Yan, may kasi kaya tayo mga kapatid na nagkukunan si Pausto. Okay. So mga kapatid, ito yung sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon na wala nang sign ipapakita ang Panginoon sa atin. Kasi ang binanggit niya na lang na reference is yung kay Jonah. Kasi si Jonah nangaral sa Nineveh. Ngayon, nung panahon na nangaral ang Panginoong Jesucristo for 3.5 years with His disciples, then after that, nagsugo siya ng kanyang mga lagad. At ang kanyang mga lagad ang siyang nagsugo rin na mga magpapatuloy ng gawain ito. Never na po nagsugo pa ulit ang Panginoon. Wala tayong makikitang ganoon. Sa Matthew 24, walang binanggit ang Panginoon. May binanggit sa doon na maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, but hindi niya sinabi na matatalikod yung kanyang iglesia. Maraming darating na bulaang propeta. Matthew 24,
Matthew 24 verse 11 tsaka 24. Okay? Nakalagay doon, mga kapatid. May daming darating bulaang propeta at kasama doon si Mang Felix. Si Mang Felix Manalo Isagon. Si Ellen G. White. Si Kibuloy, nagpapakilala na appointed son. Kasama doon. Ang John 10:16, anong nakalagay dyan sa John chapter 10 verse 16? Meron pa kong ibang mga tupa na wala pa sa kulungang ito na kinakailangan ko ring alagaan upang maging isa ang kawan at isa ang pastol. At yun ay katuparan din or sumusuporta din sa panalangin ng Panginoon, I pray that they may be one. Hindi siya nagsabi doon, there will be another shepherd and another flock. Hindi ganun sinabi doon, Fausto. Ayan, hindi naman literal ang ginagawa mo. Tinitwist mo naman or tinitwist ninyo ang John chapter 16 para palabasin na si Mang Felix, yung John chapter 10 verse 16. Okay. Okay. Sabi niya, ililigaw daw ang marami. Okay? Ililigaw ay ang marami. Yes. Ilang milyon ang naliligaw. Di ba? After Martin Luther, ilang milyon mga naliligaw. Okay? Ililigaw ang marami. Maraming naliligaw. Kaya nga, sinasabi dun sa 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Sa huling araw, tiknot doon sa huling araw, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya at susundin ng magdarayang espiritu. Saan ba yung magdarayang espiritu? Ang magdarayang espiritu ay ito dito, 2 John chapter 7, 2 John chapter verse 7. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya. Oh, you see? Magdarayang espiritu, susundin nila ang magdarayang espiritu. Ano yung magdarayang espiritu? 2 John verse 7. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Hesus Kristo ay naging tao, ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Take note, ang sinabi dito is ang taong hindi nagpapahayag na si Hesus Kristo ay naging tao ay mga magdaraya at antikristo. Kung ang sinasabi dito, maraming magpapahayag na si Hesus Kristo ay tao lamang, sila ang mga magdaraya at antikristo. You see? Kung sinabi ng mga nagpapahayag na si Kristo ay Diyos, sila yung mga magdaraya at antikristo. Pero nakalagay dito, kapag hindi mo ipinapahayag na si Hesus Kristo ay naging tao, ikaw ay kabilang sa magdaraya at antikristo. Bakit sinabing naging tao, mga kapatid? Kasi in the first place, sa prophecy pa lang, 700 years before, sa Isaiah chapter 7 verse 14, na binanggit na natin kanina, na natupad nung ipinahayag ng anghel doon sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23. Ang prophecy doon, manganak ang isang babae at pahinganlan siyang Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ang Diyos. At yun ay kinonfirm ng anghel kay Saint Joseph sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23. Then after that, merong another prophecy na kasunod nung Isaiah 7:14. Sa Isaiah chapter 9 verse 6, dalawang chapter away lang mga kapatid. Ano nakalagay dito? Okay. Take note Okay. Paano tinitwist ng ano to? Ng 1914, Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6. Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So,
Once na hindi mo ipinapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ikaw ay magdaraya at hindi Kristo. Okay? Then, pagdating doon sa Philippians, sa John chapter 1, verse 1 to 3, ayun na. Doon na natin makikita ng kung anong bakit sinabing kasama natin ang Diyos sa Isaiah 7:14. Diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He refers to the Word. It means it is a person, an individual. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. And the Word became flesh and dwelt among us. John chapter 1 verse 14. Kaya pala sinabing kasama natin Diyos sapagkat nagkataong siya. And the Word became flesh, karne, incarnation, naging karne, naging laman. Kaya pagdating doon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos. Hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. You see? Kaya nga pagdating doon sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya ay naging tao. So you see? So therefore, ang mga antikristo ay katulad ni Felix Manalo, ni Charles Taze Russell, at ni Muhammad. Kasi sila ang hindi nila kinikilala ang Panginoong Jesucristo naging tao. So those three. Si Arius, una-una, inadapt lang naman ni Felix Manalo si Arius. Si Arius, kailan lang ba? Around mga magpo-4th century. Ang ligaw kayo kasi sa huling mga araw susundin ninyo ang mga magdarayang espiritu. Kailan kayo lumutang sa huling araw? Yan yung interpretation mo, paano ako maniwala sa iyo. Hindi ka naman maalam sa mga biblical Greeks at sa mga Hebrew, sa grammar ng biblical languages. Bakit paniniwalaan ka? Tsaka bakit kung maniniwala ang tao sa inyo, bakit kayo paniwalaan? Wala nga kayong salin ng Biblia. Gumagamit lang kayo ng salin ng iba't ibang sekta para ma-justify ninyo ang inyong paniniwala. Gagamit kayo kay Lamsa, pero pinipiliin nyo lang kung ano yung paliwaan nyo kay Lamsa. Si George Lamsa, yung Roma 16:16 lang, at saka yung kay Moffat, at saka yung Acts 20:28. Okay? Yun na naman sa inyo. Si George Moffat, yun yata sa inyo sa Hebrew 1:8, tapos pag kay Lamsa, Acts 20:28. Pero hindi nyo paniwalaan yung ibang mga sinasabi ni sinulat doon sa Bible ni Lamsa. Yun lang yung credible sa inyo. Okay? So ito mga kapatid. Then after that, singit lang natin si Fausto na member ng Inc. 1914 na sektang itinatag ni Mang Felix Manalo sa Punta Santa Ana, Manila. So yung Punta Santa Ana, Manila, Kuya Rumi, nakakadaan ako doon eh. Ay, andun pa rin yung maliit na chapel, yung original na chapel. Parang kumbaga parang relic nila yon, parang relic yun, parang first class relic nila yon ng pagkatatag ng kanilang sekta sa Punta Santa Ana, Manila. Pero may malaking simbahan ng Catholic Church doon, along doon sa simbahan din ni Mang Felix, halos mga 300 or 500 meters away. So, then after that mga kapatid, binanggit ng Panginoong Jesucristo dito sa Ebanghelyo. Okay. Binanggit ng Panginoong Jesucristo dito sa Ebanghelyo ang sisagutin mo na muna si Fausto Mang Kuya Romy. So, nakapunta na rin ba sa Punta Santa Ana? So, yun.
So, sinasabi nila na talikod ang iglesia, wala namang nakalagay doon. Matthew 24, maraming tatalikod. Pagdating sa 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 3, maraming tatalikod sapagkat susundin nila ang magdarayang espiritu. At na-found out natin na itong mga magdarayang espiritu pala na ito ay yung mga taong ayaw magpahayag na si Jesu Cristo ay naging tao. Ang kanilang pahayag, tao lamang. Hindi nakalagay doon eh. Naging tao. Ibig sabihin, pag sinabing naging tao, he has other nature prior to that, mga kapatid. Pag sinabing naging tao, kailan ka naging tao? May nagtatanong na ba sa iyo, Brother Romy? Brother Romy, kailan ka naging tao? Of course, minsan parang joke, parang ang grammar mali eh. Parang ang joke lagi. Nung isinilang ako sa mundo, bakit ano ka ba dati, ang karugtong? Kabayo ako dati. Bago ako maging tao. Ganon, ano? So, ganon sa kanila. So, ang magdaraya ng espiritu pala ay yung mga magdarayang espiritu is yung mga hindi nagpapahayag na si Jesu Cristo ay naging tao. Ang nakalagay doon, 2 John verse 7, mga kapatid, check nyo. Sa lahat ng mga translation, i-compare yung mga variants. Came in human form. Ibig sabihin, he has other nature prior to it. At yun nga ang sinasabi din sa Colossians chapter 2 verse 9. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya ay naging tao, mga kapatid. Okay? Then sa Hebrew chapter 1 verse 3, ang sinasabi doon na ang anak ang maningning na sinag ng Diyos sapagkat kung ano ang ama, gayon din ang anak. Kaya, di ba, ganun ang sinabi ng Panginoon doon sa John chapter 10 verse 30. Ako at ang ama ay iisa. Okay? Di ba? That is why, ganun pala yung sinasabi sa Hebrew chapter 1 verse 3, sapagkat ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos, kung ano ang ama, gayon din ang anak. Kaya pala, yun din ang sinabi doon sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. Kaya kung ang Kristo mo, tao lang, paano magiging beneficial yung dugo niya na itinigis sa Kalbaryo? Nonsense. Ako kung si Kristo tao lang, tagapagligtas siya, hindi siya makapagliligtas. Ano magiging saysay ng kanyang dugo? Binigyan ba siya ng special power of attorney yung kanyang dugo? Walang ganun. Brother Romy, walang ganun. Meron akong hihiranging tao at ang kanyang dugo ay gagawin kong pambayad ng inyong mga kasalanan. Ay, hindi ganun. Binigyan. Of course, ikukot mo pausto yung sa Philippians chapter 2. Pero hindi mo binabasa yung verse 8, 5 verse 8 hanggang 8. Okay. So, kuhan mo natin sa pausto. Off ka muna pausto. Saglit lang. Okay. So, minute ko muna si Pausto, Brother Romy, kasi parang lumalayo na, hindi pa na ako natatapos sa Ebanghelyo. So ang kasunod, mga kapatid, Kuya Romy, ang kasunod is dun sa, after nung kay Jonah, nagbanggit pang Panginoon ng Queen of the South. Yung Queen of the South, mga kapatid, na sinasabi, ito yung nakabalita ng mga patungkol kay Solomon. Yung wisdom ni Solomon, kayamanan ni Solomon. So, hindi siya naniwala. Kaya, ang ginawa ng Queen of the South, pumunta talaga siya kay Solomon at doon niya napatunayan na yung mga bali-balita patungkol kay Solomon ay totoo. Okay? Ibig sabihin, itong Queen of the South, gumawa siya ng effort para
hindi lamang siya maniwala doon sa sabi-sabi, kundi mapapatunayan niya mismo sa kanyang sarili, mga kapatid. Okay? Ibig sabihin, mga kapatid, kung ayaw mong maniwala, dapat gumawa ka ng effort. Magsaliksik ka. Totoo ba itong pinapangaral ng Catholic Church? Magsaliksik ka. Yun, mga kapatid. Totoo ba itong sinasabi na babalik ang Panginoon Jesucristo? Magsaliksik ka para ikaw mismo maka-found out. Yun yung ginawa ng Queen of the South. Hindi lamang siya naniwala sa sabi-sabi ng mga tao na mayaman sa Solomon at napakatalino. Bagkus siya ay nagpagod from the South. He travels. She journeyed. Then, para lang makita mismo yung binabanggit patungkol kay Solomon. Ibig sabihin, tayo ay mag-effort patungkol sa ating pananampalataya. Para lumago sa ating pananampalataya, mag-effort tayo, mga kapatid. Para matuto sa ating pananampalatayang Katoliko, mag-effort tayo, mga kapatid. Para hindi tayo madaya ng mga magdarayang espiritu na si Kristo'y a purely human being. No. Obvious, very clear. Sa prophecy pa lang, binanggit na nga sa prophecy pa lang Isaiah chapter 9 verse 6. Tapos iti-twist pa. See? So mag-effort tayo. Ito yung ginagawa natin. We are making effort. Hindi naman ako may-expect na may mga matatalitong makikinig sa atin. At least, we are doing our part, mga kapatid. Ganun ang ginawa ng Queen of the South. Nag-effort siya. Hindi lamang siya nakinig. Hindi lamang siya basta-basta naniwala. Ganon din tayo dapat. Hindi lang tayo basta-basta na maniwala na babasahan lang tayo ng ministro, oy magsuri kayo sa amin. Naniwala tayo kaagad. Ang Queen of the South, hindi. She made an effort. She traveled. Ang layo noon, ang karaban. Camel lang. Wala pa namang eroplano noon. Try to imagine that. Ibig sabihin, ganon din tayo. Let us make an effort patungkol sa ating pananampalataya. Nag-research siya para mapatunayan niya kung totoo ba yun. Kaya tingnan mo mga brother, di ba? Kaya nga yung mga pastor, mga matatalinong pastor, may mga degree na ng mga pastor, mga doctorate, mga philosopher, mga ano na sila, mga professor sila ng kanilang pananampalataya. After they studied thoroughly the Catholic faith, they end up converting to the Catholic Church. Bakit? Wala na silang magawa. Sapagkat yun yung sinasabi ng mga, even the early church, even the early fathers. So hindi lang sila basta naniwala. Hindi lang ba sila basta tao lang si Kristo. Magsuri kayo sa amin. Tao lang si Kristo. Ang totoong pagsusuri, yes, pakinggan mo sila, pero bigyan mo ng karapatan or bigyan mo ng opportunity the Catholic Church na plano mong aalisan. Hindi pwede na makinig ka lang doon sa iba, tapos hindi mo pakikinggan ang Catholic Church. Hindi yan totoong pagsusuri, mga kapatid. Parang you have to look at the both sides of the coins. Okay? Mag-imbestiga ka. Ang pag-imbestiga ay, hindi one-sided. Kaya natatawa ako sa mga pulis na nakukonvert nila. Di ba? Di ba may mga investigation subject sila? Nag-aaral sila about sa investigation. Then they end up to believe. Nung nagsuro sila doon, yun na yun, hindi pa sila nagsuri sa atin. Okay? So yung Queen of the South, yun isa sa mga sign na sinabi ng Panginoon. Ibig sabihin, balang araw, the Queen of the South will rise. Kasi siya,
Hindi lamang siya na nakinig sa mga sabi-sabi, ito'y ginawa niya ng paraan para mapatunayan niya na yung narinig niya ay totoo. So, ibig sabihin, hindi lamang tayo makinig, kundi tama ba yung tinuturo ng Catholic Church? Di ba? Tama ba yung sinasabi ng nababasa, narinig ko palagi sa linggo? Kung basahin ko nga sa Bible. Magbasa nga ako ng Bible. Tama ba itong interpretation ng mga protestante? Tama ba itong mga separated brethren namin? Tama ba yung kanilang interpretation? Research. At kung matapat ka sa iyong puso na pagsasaliksik sa lahat ng angle or sa lahat ng angle, saka ka magbigay ng conclusion. Yan, mga kapatid. So yung Queen of the South, gumawa siya ng paraan, gumawa siya ng hakbang para mapatunayan yung narinig niya na bali-balita. Parang katulad nung sa John chapter 4, mga kapatid ko, Brother Romy, di ba sa John chapter 4? Yung sa John chapter 4, ang babaeng sa balon na kausap ng Panginoon Kristo, nagbalita siya sa kanyang mga kababayan. Nakita ko ang Mesiyas. Puntahan ninyo. At pumunta yung kanyang, hindi lamang sila naniwala doon sa sinabi ng babae, mga kapatid. Take note, ha? Ganon yung ginawa ng Queen of the South. Hindi lamang sila naniwala sa babae, kundi pinuntahan nila, kinonfirm nila yung sinabi ng babae. At nung nakita nila ang Panginoon Kristo at nakausap nila, ano ang sabi ng mga tao? Ngayon, naniniwala na kami, hindi dahilan sa sinabi mo, kundi sa nakita namin. Sana ganyan din tayo, mga Katoliko. Hindi lang tayo basta-basta maniwala doon sa sinasabi ng iba. Dapat patunayan natin, saliksikin natin. At ang pagsasaliksik, dapat buo. Hindi yung totoong pagsusuri, pupunta ka lang sa kanila, makinig ka sa kanila, tapos gagamitin nila, Brother Romy, yung nabisto na ng punto-punto, halos gabi-gabi, na ginagawa nilang chop-chop ang aklat. Kahit yung aklat ni Lamsa, sinachop-chop din nila. Ni Mupat, sinachop-chop din nila. Kaya nga si Brother Romy, kung napanood mo yung post, nakita mo yung post ng phone ni Brother Wendell, ano pala to, chef pala ito ni Manalo, si Sandoval. Chef pala si Sandoval kasi mahilig siyang magaling siyang chop-chop. Ayan, mga kapatid. Sinachop-chop nila yung even the Word of God, even yung mga kasaysayan. Di ba? Kaya nga marami na convert dahil nandun sa debate na mga na-convert ng mga ink dahil nandun sa debate ni Father Darwin at ni Parva. Dito sa ating Brother Romy, yung dalawa, si Jay, napanood yung debate. Nung kalagitnaan na, windang na yung kanyang pagiging ink 1914. He ended up converted to the Catholic faith. Dito siya nag-baptize sa atin. Then, naakay niya yung kanyang pinsan. Dalawa na sila. Then, yung sekretary namin sa office, yung tatay nila, diakono. Sila magkapatid nang convert papalik sa Catholic Church. At nakakasama natin, Brother Roby, doon sa sa mga dating previous na mga natin na pilgrimage. Yung dalawang magkapatid na yun, na pamangkin ni Ate Tin. Then, lately na naman, itong Sabado, Brother Romy, may panibago na namang convert. Isang ink 1914 dyan sa Kenneth galing. And then, yung isa, girlfriend ni Kuya Kiko, Francis, na CF, naging dito rin, viral din dati yun. Dito. Okay, loading pa. Okay. So, nung Sabado lang yun, Brother Romy. Then, si isa, ink 1940, taga Kenneth. Tapos yung isa, girlfriend ni Kuya Kiko,
na si Kuya Kiko, dating choir yun dito, dating altar server dito sa amin. Naging CFD president sa Montalban. Then dito na siya ngayon sa Pasig nakatira. Pero dyan siya nagpabinyag ng kanyang girlfriend from dating daan. Yung Sabado. So kung alam mo mga kapatid, kung katulad ng babae ng Queen of the South, na matuto tayong hindi lang basta makinig, kundi saliksikin natin yung ating napakinggan, kung totoo ba talaga yun o sabi-sabi lang. Kung totoo ba talaga yun na ganun, halimbawa, katulad nung ginagawa ng mga Inc. 1914 ng mga ministro, gumagamit sila ng mga Bible, mga reference aklat ng mga Katoliko, si Father Juan Trinidad, dami-dami silang ginagamit na Brother Romy. Pero later on, sinaliksik ng mga CFD at tiningnan, ang ginagawa nila, chop-chop pala. Doon nabisto yan sa debate ni Father Darwin at ni Parba. Putulin yung sentence, yung paragraph, tapos idugtong dun sa iba. Biro mo, pinapalabas pa nga nila Brother Romy na ang parawagang binayaran nila ng talent fee si Pope Francis. Na si Pope Francis, kinokomersal ni Pope Francis na sila ang tunay na iglesia ay ang iglesia ni Cristo. Pinapalabas pa nila ng ganun. Ang iglesia ang tinatawag ay ang Catholic Church, hindi ang Inc. 1914. Kasi ang Roma 1616 is sinulat noong unang siglo. At wala pa ning ganong, wala pang Inc. 1914 noon. Ang Inc. 1914 existed lamang noong 1914. After nila itatag ang Inc. 1914, kasi hindi lang naman si Mang Felix ang nagtatag. Ang isa sa co-founder ng Inc. 1914, nagbalik na sa Catholic Church. At nananawagan sa mga kaanib ng Inc. 1914 na iwanan na ang Inc. 1914 sapagkat sila ay kabilang sa mga antikristo. Bakit natin nasabi yan? Base doon sa sinasabi sa 2 John verse 7. Sapagkat nagkalat sa daigdig ang mga magdaraya, ang mga taong ayaw kilanling si Kristo'y naging tao, sila ang mga magdaraya at antikristo. So, kung ang nakalagay doon sa 2 John verse 7, Brother Romy, kung ganito, nakalagay doon sa 2 John verse 7, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, ang mga taong nagpapahayag na si Jesucristo ay Diyos. Sila ang mga magdaraya at antikristo. Tayo yun, Brother Romy. Lagot tayo yun. Kung gano'n nakalagay sa 2 John verse 7. Kung ganito nakalagay, ulitin natin para clear. Kung ang nakalagay sa 2 John verse 7 ay ganito. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, ang mga taong nagpapahayag na si Jesucristo ay Diyos. Sila ay mga magdaraya at antikristo. Kung gano'n yung sinabi, lagot tayo. Ibig sabihin, ang maliligtas lang ang Inc. 1914, ang Jehovah's Witnesses, at saka ang mga Muslim. Pero nakalagay doon sa 2 John verse 7, Hi, Hamsky Ray, ang batikan ng batang Brother Romeo, dumaan si Hamsky Ray, batikang apologist natin na bata pa. Na paboritong atakehin. Paboritong atakehin ng mga Inc. 1914. Ay, Hamsky Ray. Ayan. Ayan. Ayan, dumaan si Hamsky Ray. Pakipalo nyo po siya. Okay. Si Numina Sakra or si Hamsky Ray. Okay. Yan, ipalo nyo po Numina Sakra or Hamsky Ray. So, isa siyang batang magaling at matalinong apologist, member ng St. Peter Men's Society. So, Brother Romy, kung ang nakalagay dun sa 2 John verse 7, ulitin natin para malinaw, ulit-ulit natin. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya at antikristo. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, ang mga taong ayaw kilanlin na si Jesucristo ay tao lamang, sila ang mga magdaraya at antikristo. Yun yung isa.
Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, ang mga taong kinikilala si Kristo ay Diyos. Sila ang mga magdaraya at Kristo. Tayo yun, tinutukoy. Pero ang nakalagay kasi doon, ganito. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong ayaw, ang mga taong hindi nagpapahayag na si Yesu Kristo ay naging tao. Yun ang mga magdaraya at Antikristo. Okay? Parang gusto ko yung ulit-ulitin kasi parang malabo sa iba kapag hindi mo ulit-ulitin. Basahin nyo yung 2 John verse 7. Okay? So, kung pagkakilala mo sa Kristo, hindi mo siya pinapahayag na gano'n, ibig sabihin, yari ka. At meron pa na isang gano'n, halos kalintulad nun. Sa Romans chapter 10 verse 9. Okay? Ano nakalagay sa Romans chapter 10 verse 9? If you confess with your mouth, yan. So, ganun kabigat, Brother Romy. Ganun kabigat yung pagpapahayag. So, kung pagpapahayag mo sa Panginoon sa Kristo, tao lamang. Hindi naging tao, yari ka. Okay? Sabi dito, for if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Okay. See, mga kapatid. At ang pagiging Lord ng Panginoon sa Kristo ay hindi lamang Lord na Master, na Adonai. Nung binasa ni Parba, ang Adonai binasa niyang Adonai. Ang Adonai, it refers to human master like Abraham. Oh. Sino paniwalaan natin? Si Brother Dwayne o sila? Yung pagbasa lang ni Parba, mali na kagad. Si Brother Dwayne, sabi niya ang Adonai refers to human master, but Adonai refers to God alone. Ang Panginoon sa Kristo is Adonai, not Adonai. At yan yung sinasabi sa Luke chapter 1 verse 43. Nabanggit ni Elizabeth yan nung panahon na siya'y napuspos ng Espiritu Santo. Who am I, Espiritu Santo? Who am I, Espiritu Santo? Who am I that the mother of my nakalagay sa libro ng Katolikong libro, magtanong tayo sa may alam. I-refer ko kayo sa punto por punto, kay Father Darwin Gitgano, kay Pananampalataya at Katwiran, Brother Wendell Talibong, or hanapin nyo si Attorney Marvellasos, si Father Abby Arganyosa, si Brother Marco Evangelista, ito si Hams Gray or Nomina Sacral dito sa TikTok. At marami pa pong iba. Or si Brother Alex Bernard San Jose. Dito sa Rizal. Marami pa. Brother Bien Agabin sa Quezon City. Father Fran Villegas. Ayan, si Kak Burnok. Packbuster, mga kapatid, sa YouTube. Packbuster. Dinidebunk sila ni Packbuster sa YouTube. Yung mga kasinungalingan ng Inc. 1914. So, dapat ganun. Hindi lamang tayo maniwala, totoo, galing naman. Nag-attend kanilang pamamahayag, exposition. Tapos, Katoliko ka. Totoo kaya yung sinasabi nila sa Catholic Church? I-confirm ko dapat ganun. Yan yung ginawa ng Queen of the South. She traveled a long journey just to meet Solomon para mapatunayan na totoo yung mga sabi-sabi patungkol kay Solomon. Hindi lamang siya nakinig. Nagsaliksik siya. Di ba? Sino man nag-aral sa college, di ba? Nag-aral ba kayo sa college? Ang nagbabasa lang ng Bible sa inyo, yung professor lang. Tapos kayo, wala kayong hawak na libro. Hindi nyo ba kino-confirm yung sinasabi ng professor? Tama ba itong mga references na binibigay ng professor? Ito, Brother Romy, si Alexanderian. Ano naman kayong sekta to? Okay. Si Alexanderian. I-check mo nga, Brother Romy, kung ano sekta nito, Alexanderian. Okay. Yung ganun, mga kapatid. Yun. Pag sinabi naman ng ibang sekta, ito sa mga Katoliko, address mga Katoliko. So
Pag sinabi ng ibang sekta, katulad dito sa Alexandrian, wala sa Biblia ang aral ng Katoliko. Magsaliksik ka. Totoo ba ito? Totoo ba ito? Hindi pwedeng tanggapin mo na kagad yung sinasabi ng katulad dito si Alexandria. Totoo ba ito? Okay? Mga kapatid. I-up kita, pero natural, mag-open ka ng camera, tapos ipakilala mo kung anong sekta ka. I-up kita. Pero kung hindi kita i-up. I-up kita, magpapakilala ko. I-up kita, magpapakilala ko. And then, handa ka rin dapat na tatanungin ko. Hindi pwede na ikaw lang tatanong sa akin. No way. Iba patakaran ko. I-up kita. Pakita ka ng mukha. Sabihin mo anong sekta mo. And then, i-up kita. Handa kang tanungin din. Okay. Hindi, i-confirm mo na. Pa-up kita. Pakita ka ng mukha. And then, handa ka rin tatanungin, sabihin mo kung anong sekta ka. Handa ka rin tatanungin, sabihin mo kung anong sekta ka. Handa ka rin tatanungin, sabihin mo kung anong sekta ka. Open ka ng cam. Sige. Sige, comment mo, sabihin mo. Sige, handa ako magpakita ng mukha at magpakilala ko ng sekta ko. And then, handa akong tanungin mo rin. Sige. Hindi mukha ang basihan. So, hindi ako mag-up. Kasi kung totoo na may paninindigan ka sa pananampalataya mo, dahil hindi mo dapat ikahiya kung ano mukha mo at ipakilala kung ano sekta mo. Kasi dyan mo paninindigan yung credibility mo. Kasi ipopost ko to sa YouTube pagkatapos saka sa Facebook. Ida-download ko to. So, hindi pwede na basta-basta ka lang tatanong sa akin, hindi ka naman, hindi na. Wala na. Pagkatapos na yung ganung usapan. Okay. So, Brother Romy, ganun lang kasi make sure naman yung gospel niya. Demand for a sign. And then, ang verse 32, at the judgment, the men of Nineveh will arise with this generation and condemn it because at the preaching of Jonah, they repented, and there is something greater than Jonah here. So, you see? So, balang araw, yun, sapagkat si Jonah, nag-preach lang, wala nang ibang sinabi si Jonah, naniwala sila, tumalikod sila sa kanilang kasalanan, and God spared them from destruction. Kung gusto natin din maligtas, mga kapatid, from sinasabing big one, we need to repent from our sins. We need to return to the Lord. Nakakatakot, Brother Romy, yan, yung big one na yan. Hindi natin alam. Tsaka yung mga kabahayan natin dito sa mga kabahayan natin, hindi naman natin makalimitan sa mga bahay natin kung minsan. Di ba tinitipid natin? Kasi natural, mahal ang mga materyales. So, minsan, ang bahay is yung klase ng mga bahay natin. Iba paano kung mag-hit yung big one? So, when Jonah preached for repentance sa Nineveh, ay nagsisi sila. Kaya hindi tinuloy ng Panginoon yung paggunaw, pagwasak sa Nineveh. The same with us, yung sinasabi na big one, God can spare us from that if we will repent, mga kapatid, from our sins. Ganon din ang naging condition ganon din ang condition doon sa Genesis chapter 22, mga kapatid, yung sa Sodoma at Gomorrah. Okay. So the same with us, mga kapatid. Yung mga sinasabi na big one na yan, God can reverse that, mga kapatid. Yung mga nangyayari sa Cebu, sa Mindanao, nagkaroon na ng patikim, mga kapatid. Noong October 9, Brother Romy, nagkaroon ng lindol daw sa Baguio. Nag-umpisa sa North. Diba?
Dati, di ba, ang Batanes, nakaranas din sila. Dati, ilang taon na yung nakalipas. Okay. Anong Eucharist? Sabi ni Alexanderian. Saan magbabasa sa Biblia yung Eucharist? Alexanderian. Saan magbabasa sa Biblia yung Eucharist? Alam yun. Meron kami sa Catholic Church yung Eucharist. E-U-C-H. Pero yung Eucharist, wala. Wala meron. Ang Eucharist pala galing sa salitang Greek word na Eucharistin. Ibig sabihin ay thanksgiving. Thanksgiving. Yan. Okay. So, yan na mga kapatid. Shalom. Ang sinasabi dun sa Hebrew chapter, ang sinabi sa Hebrew, if you hear the word of the Lord, harden not your heart. Harden not your heart. Ribulto. You see? Alexanderian, dapak na ganyan yung sinasabi mo. Sandali lang. Papasok ka? Tunas ba? So, Brother Romy, time is up na. Shalom, maraming salamat mga kapatid sa lahat ng nag-likes. Iba dyan, blood likes, 825. At yung mga nag-tap ng screen, kanina si Pa Osto at saka itong si Pa Alexanderian, di ko alam kung anong sekta. At salamat din kanina si Father Jason Dumaan, si Nomina Sacra or si Hamske Ray. At sa iba pa nating mga kasamahan, mga kapwa Katoliko or hindi man nag-tap ng screen pero andyan sila sumuporta sa atin. Shalom and may God bless us and keep us safe and sound. And obviously, Alexanderian Brother Romy, once na mag-raise ng patungkol sa ribulto, ibig sabihin, malabnaw pa yan, wala pa yung alam sa mababaw ang kaalaman yan patungkol sa Biblia. Yan yung palatandaan natin, Brother Romy. So, that is now, by now mga kapatid, Alexanderian, ibig sabihin, siguro to si Alexanderian, Inc. 1914. So, shalom, that is by now mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Amen.